Lola, Paano napunta sa'yo mga yan? ewan ko ho. Nakita ko na lang nakapatong dyan sa mesa ko eh. Huwag mong sabihing naglakad yan papunta sa mesa mo. Talaga naman pong isusoli ko sa inyo itong mga alahas. Uli-uli. Huwag kang makikialam sa mga bagay na hindi sa'yo. Alalahanin mo wala ka na sa pusaling pinanggalingan mo at walang magnanakaw sa lahi ng mga dulyente. Hindi po talaga akong kumuha na. Kung may gusto ka, sabihin mo at ibibigay ko sa'yo. Ilang beses mo na akong pinagnanakawan, ha? Hindi. Anong mana ka sa... Excellent, Milet. Excellent. Kung ganito ka-smooth ang takbo ng plano natin, malapit na maetsyopwera dito si Christine. At masasaatin na ang lahat ng ito. Lahat, iha. Pero ngayon, lalo kang dapat mag-ingat. Mahirap nang mabuko tayo. Yes, Mami. Dumating dito si Christine isang pulubi. Kailangan, pag alis siya sa bahay na to, pulubi pa rin siya. Iha, good morning. Good morning. May kailangan kayo sa akin, Papa. Kinausap ako ng lola mo eh. Bakit ka gumawa ng ganun, Iha? Kung may problema ka, kung nangangailangan ka ng malaking halaga, bakit hindi ka magsabi sa akin? Papa mo ako. Hindi ako magnanakaw, Papa. Wala akong kinalaman sa sinasabi ni Lola. Matagal ko nang pinangarap ang ganitong klaseng buhay. Pero kahit laki ako sa hirap, mahigpit na itinuro sa akin ni Inay tungkol sa kabutihan at kasamaan. Mamatay na raw ako, wag lang ako magnanakaw. Alam kong si Milet ang may kagagawa nitong lahat. Sinisiraan niya ako, Papa. Ayokong gumawa ng gulo. Kaya nagtiis na lamang ako. Hanggang sa nangyaring hindi ko inaasahan. Minura ako ng lola. Kulang na lang ipagtabuyan niya ako. Gusto kong sumagot. Pero nagpigil na lamang ako. Ang pinakamasakit na katotohanan, Papa. Sino ako para paniwalaan ng lola ngayon? Nahulog ng loob niya kay Milet. At isa pa, sampid lamang ako rito. Papa, hanggang kailan kayo magiging tau-tauhan dito? Kailan niyo ako ipagtatanggol?